Pang, puto malinis din, boys. Ayan. Sheesh. Pang, Group M. Basic ang ano dyan. Isang motor yan, sir, no? What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Ever since shoot natin yung GM2 na last vlog pinakita natin na Honda City. Ito naman na GM6 naman ipapakita natin sa inyo. At bigyan namin kayo ng pointers kung ano ang pwede nyo gawin sa mga Honda City nyo. Nung nakaraan kasi boys, walang JDM look nun. Ito naman meron, no? So para sa ganitong model, para sa mga naka GM6, pag-usapan natin kung ano yung mga pwede nyo gawin. Bang, tignan mo naman yung headlight na to. Preno check, di ba? So, share namin sa inyo ng owner boys kung ano yung mga pwede nyo gawin para papugiin yung mga Honda City nyo. So, tawagin natin yung owner. Let's go! So, ito pala yung owner boys. Sir Vin, kamusta po? Kamusta bossing? Ganda naman ng Honda City nyo. Salamat po. Pag-appreciate. Boys, so, parang may resemblance din to sa kay Sir Allen no? Kay Sir Alan, no? Since sila yung parang magkasunod ng model ng City sa generation nila eh. Kasi okay. GM yun tapos followed by GM6. Okay. Ito naman GM6, no? GM6, 2014 to 2020 yung years na nilabas siya. Okay. So nagkaroon pa siya ng, ito yung original na unang labas ng itsura ng GM6. And then afterwards, nung mga mid nung that range, naglabas sila ng facelifted naman na GM6. Pakilala mo naman sa amin, Papi, yung sasakyan mo ngayon. Ayan, so ito, by the way, I'm Vin. I'm the owner of the Honda City 2016 model GM6E variant. So ito yung entry level ng automatic transmission for this model. Sa 2016 model, boss, ano-ano yung mga variants ng ganitong sasakyan? Merong lumabas na may manual nito eh, tapos yung E, tapos nagkaroon ng VX, tapos nagkaroon ng VX Plus. Meron pa siyang nilabas before, yung Black Series eh. Talagang all through, black na kulay talaga siya, tapos all throughout, everything black siya. Nagkaroon siya ng ganong variation for that model. Black Series? Oo, Black Series. Habulin yung ganong model, boss? So far, wala na akong masyado nakikita. Actually, meron ako na isa lang nakikita, kapitbahay ko sa Taguig. Yun lang yung so far na nakikita ko. Pero akala ko si Honda before naglabas siya ng ganun eh. Nakwento nyo, kayo din po ang first owner na Yes, ako din ang first owner. So, 2015 ko siya na-acquire, pero 2016 model siya. Actually, may brief history niyan eh, about this one eh. So, before kasi, meron akong ginagamit na sasakyan na pinahiram sa akin ng kapatid ko. Nung nagpapaservice ako sa isang service center sa Taguig, na-curious ako dun sa model ng HRV. So, around 2015 yun, punta ako sa showroom nila, nag-inquire ako, and then nilapitan ako ng agent na meron daw silang yung mga low down payment scheme. Kasi before ang alam ko, Toyota lang yung may ganun eh. So, nagulat ako, Honda pala meron din. So, sabi ko, sige nga, pa-compute nga ako kung sa ganito na model. Tapos yun, the rest is history. Nung nakuha nyo to, malayong-malayo sa itsura kung ano ngayon? Hindi naman sa sobrang layo. Kasi ako, personally, fan ako nung halos OEM look lang. Hindi ako fan nung masyadong maraming... No offense naman doon sa ibang naglalagay din ng mga, for example, mga body kits, ganyan. Maganda, may mga kakilala din ako na ganitong model, naglagay din sila ng gano'n. Maganda yung mga execution, pero for me, siguro, preference ko na rin din talaga. Tito specs, no? Oo, kumbaga, kung tawagin ko to ngayon, Tito specs eh. Ano mas nakakatipid? Pops din, no? Oo naman, syempre. Mas makakatipid. Doon tayo sa Hindi yung pinaka-okay na dahilan, no? All stock. Bakit? Matipid kasi. As of now pala, ito na yung Orig paint pa rin to? Yes, this is the Orig paint. Kung tawagin to na kulay ng Honda is Carnelian Red Pearl. Yung iba, may mga lumabas sila na kulay na Habanero Red, merong Ruby Red. For this model, 2016, I think last quarter ng 2016, diniscontinue na nila ilabas yung ganitong kulay. Pinalitan na nila nung Ruby Red. Siya yung parang medyo mas mapula. Mas mapula yun, ito naman parang medyo may pagkamaroon eh. Okay. So original paint pa naman siya. At least wala pang mga dings and dents, no? Well, siguro mga battle scars kasi daily driven ko din naman siya, pang hatid sa misis ko sa office, pang hatid sundo sa anak ko sa school. Daily driven din. Siguro dents meron din naman. Mga stone chips meron din. Hindi natin maiiwasan. Latag lahat, no? Parang halos brand new din, eh, no? Oo, ano lang siguro. Nagkaroon ako ng pagkakataon before, siguro less than 2 years pa siya sa akin before. Pinaceramic coating ko na siya before. Kung tawagin pa siya before noon, glass coating. Glass coating? Oo, glass coating pa yung mga panahon na yun. Wala pang ceramic, no? Wala pa. So, kumbaga, parang meron kami nakitang shop sa bandang Santa Rosa. Shout out kay Sir Donch ng Optimum Impression. So, binigyan niya kami ng magandang deal ng tropa. Ayun, so naalagaan din siguro, tsaka na-preserve namin mismo yung ganitong shade ng kulay ng
auto. So malaking bagay din. Investment din kumbaga. Sir, yung ganitong mukha, kasi una ko napapansin pag nakita ko yung sasakyan nyo po, parang iba yung headlight, no? Oo. Ano po yung ganyang headlight? Yung headlight na to, since ang build nito is Honda Grace, dinala namin ng group namin dito yung ganitong itsura ng build ng Honda City sa Japan. So kung tawagin sa Japan, Honda Grace. So meron mga specific parts doon ng mga Honda Grace na, ayun, sa tulong ng ibang kaibigan natin, nakapag-source out tayo. So ito, Honda Grace siya na hybrid headlight na siya. Projector headlight siya na may leveler na rin siya sa loob. Pwede siyang mag-up and down, depende sa level na gusto mo. Parang siyang ano sir, no? Parang Odyssey, no? Meron, similar sa Odyssey. Similar dating, yung, no? Similar yung pinaka-projector niya. Yun yung sigurong Honda na nakita namin na may similar sa ganyang headlight. Tsaka yung ano nyo boys, parang may tint ng blue, no? Yes, bluish siya. Kung makikita mo itong part na to, bluish siya. Since itong part na to sa Honda, sa Japan na Honda Grace is hybrid. Siguro sa ibang platform din, di ba pag hybrid may mga blue shades. Ay, oo. Lalo na pag Honda, no? Oo. I think sa Toyota meron din eh. Like yung mga emblem ng Toyota. Ay, tama. Oo nga pala, no? Madi-distinguish mo sa, hybrid yun. Sir, matanong ko magkano po yung mga ganyang headlight? Pwede ba sabihin? Alam ba ni Mrs. Siguro masasabi na namin na rare. Kasi based din dun sa mga source namin nito, wala sila nakukuha ng brand new na ganito. So nakakakuha sila sa mga auction. Siguro nagre-range sila ng mga around 40 to 60, depende sa condition. Mahal, no? Oo. Mahal pala yan. Tapos sa grill, ito stock grill? Sa grill yan, kung makikita mo naman siya, so ito stock lang. Tapos ito, may garnish ako dito na makikita mo. Medyo bluish. So Honda Access din siya na hybrid na Ay, oo nga, no? garnish na... Hindi nyo mapapansin, boys, pero medyo bluish siya, bluish. Para ka-partner na rin siya ng bluish na headlight. Sa ganitong model ng Grace, wala pa yung mga black chrome dyan? Meron din. Meron na rin? Ay, yung sa facelifted. Yun ang meron? Ang alam ko sa kanila lumabas yung black chrome na yung ganito, tsaka yung sa likod na taillight. Yung black chrome na medyo lang, no? Yun yung medyo black chrome lang. Parang parang smoke ang dating. Fog lights, sir, parang kakaiba rin to, no? Sa fog lights naman, meron tayong Honda Access na fog lights partnered with yung garnish niya, yung black and silver na with beam light na siya. This is upgrade din kasi yung mga lumabas na modelo na may mga fog lights, hindi ganyan yung garnish niya. Plain black lang. Tapos meron din iba na pinaka DRL niya na sinasabi, yung katumbas ng beam light niya, parang pahaba. May mga ganun na lumabas din eh. Aftermarket din. Yung ganito, sir, may mga chin din yan? I think meron, pero hindi ako masyadong sure kung mismong chin na inilalagay. Siguro, before, kasi sa Thailand meron din ganito. May mga lumabas din na para kami nakikita na parang nakamold din na mismo sa bumper. Hindi siya nakasalpak. Mold din siya, part siya mismo ng bumper. Pero yung iba, nakakapaglagay sila ng chin. Tsaka meron siya nung pangil nung parang sa Jazz, though. Yung pag ganun. Which one? Ito, sir, din, no? Oo, yan, oo. Meron din yun, eh, oh. Yan, may patusok siya. May patusok din siya. Uy, iba talaga, sir, kapag orig paint, never been touched, no? I mean, never been, tawag doon, repainted, no? Oo. Iba talaga ang kulay. Kasi, kahit sabihin mo, ako ewan ko sa iba, pero kahit kasi gaano mo sabihin na kaya namin kuhanin yung kulay, iba pa rin yung 1:1, sir. Oo, iba pa rin talaga. Brake set mo. Ayan, so brake set natin is endless caliper partner with 282mm rotor. And then, meron tayong Voc Race T37 OG bronze ang tawag nila. Tapos silver na B-cup. The boys, tapos partner na natin ng lug nuts na rin na race din. All race, boys. Sir, bakit nag-big brake kit kayo? Actually yan, medyo malaking discussion din eh. Well, kung titingnan nyo nga, economy car siya, pero function and form din. Function din naman siya for safety din. Bukod sa aesthetics din, so yun nga, parang gusto mo lang din mailabas yung potential ng build mismo. Kaya nakakapaglagay tayo ng mga aftermarket na parts na actually hinihiram din namin sa ibang platform, like for example sa mga ganito, sa Honda, sa Jazz, sa iba sa EK. So decision wise siguro more on performance din. In short term, para pogi, sir. Para pogi. Well, yun na, kasama na rin yun. Kasi yun yung pinaka main ko eh. Kasi passion din natin. Wala na akong pake kung malakas o hindi, basta pogi, sir, no? Tsaka malaking bagay din. Tsaka ramdam mo talaga, I mean kapag endless naman, ramdam mo talaga. Malaking bagay. Parang
may mga chrome ka dito, no? Ayan, Honda Access siya Chrome na abubot? so Honda Access siya na side mirror garnish at saka door garnish. So sa catalog kasi ng Grace build, meron silang ganyan na mga chrome accent kumbaga. Okay, tapos ito sir, patong lang to. Patong lang yan, oo. Tapos may kasama na siyang adhesive mismo. Ganda boys. Actually, Shoutout sa mga sa mga ayan. JDMU boys, oh. Shout out din sa group namin, 6th Gen Elite. Yung mga madidiin yung mga boys dyan eh, no? Coilovers natin, parang naka-coilovers ka, no? Oo, BCB1 na coilover. Sir, kung dito Meron naka-camber side-side to, Medyo nakaka-camber siya ng, I think 1.2. 1 point something 1.2 ang negative camber niyan. Naka-camber bolt na rin kasi sa amin kasi wala kaming camber plate eh. So yung camber bolt kumbaga yung kakampi namin para at least medyo versatile kami mag-set up ng negative camber. Hanggang negative 2 lang naman ang kaya niya. ayun boys, so medyo piki siya, no? Konti lang. Konting-konti. Mga gabuhok, sir. Gabuhok. Sa likod naman, Same lang. Ito, yan, OEM look lang din. Tapos yan, nag-rebrand lang ako ng yung city. Ginawa ko na, of course, Grace emblem. Tapos ito, yung taillight niya, hybrid na rin siya na taillight ng Honda Grace from Japan. Taillight na stock, sir. Ano itsura? Yung dalawang, yung mismong red lang to. Wala itong part na to. Itong part na tong taas na to, red lang siya kanya, yung sa stock. Ito, nag-white. Ito, medyo bluish. Ay, oo nga, no? Bluish siya, Yung white ang taas na ganyan, kung tawagin namin siya, V-spec. V-spec siya. Pero halata mo ba yun o hindi masyado? Siguro pag medyo train kang tumingin, madidistinguish mo siya agad. Tapos kung medyo malapitan. Halata. Pero kung tipong dumaan lang sa parang hindi rin masyado. Pero white lang, no? Oo. Ducktail, sir? Yan, Ito, ducktail. stock to. Honda Access na ducktail. Ayan, for Honda Grace din. May dalawang klase nito eh. Yung sa facelifted, meron siyang third brake light. Yung sa mga ganito pre-MMC, wala siya. Laki ng muffler na ito ni Bossing, oh. Ayan, muffler natin is Grady RS Laki. Revolution RS na original. Akala mo turbo, ano, sir? Ang laki, Oo. Lumakas ka sa gas, sir, nung nagpalit ka niyan? Hindi ramdam? Hindi ako lumakas sa gas. Ang setup ko naman ng exhaust nito, naka-cutback. Dalawa yung catalytic converter ng gitong kotse. So inalis lang namin yung maliit, pinalitan namin ng 2-inch diameter na downpipe. Tapos bullet reso lang. Then the rest 1.75 na pipe hanggang inlet ng muffler. Kamusta naman ang tunog, sir? Okay naman, hindi naman siya disturbing kasi yung anak ko before nung maliit pa nakakatulog sila sa loob tsaka si Missy. So I think tsaka iba din tumunog pag pag original ng muffler din. Sa bagay. Buong-buo, sir. Oo. Meron nga free flow na maganda yung tunog, pero alam mo yung free flow na alam mong orig kasi iba yung tunog. Parang mayaman, sir. Oo, may ganung distinction. Nakagamit din naman tayo ng mga fabricated dito. Magaganda din naman yung quality. Pero yun nga, sinusunod lang natin yung build dito na Honda Grace at the same time. Naglagay din ako ng konting team. So, if you can see, meron akong Grady dito. So, may mga ilang Grady abubots din yan. Okay. Kaya yung muffler ko is Grady rin. Sir, pwede natin makita yung abubots mo sa interior? Pwede naman. Sige, puntahan natin sa loob. Ganda talaga ng T37 boys. So, pang! Kailan kaya ako mag-aaga nito? Balang araw. Maunting vlog pa, sir. Magkaka-T37 din ako. Ayan, sa interior natin kung makikita mo, meron tayong, start natin sa steering. So yung reel na brand from Japan din, so reel steering wheel with piano black finish and piano black Honda Access garnish. So ito, kasama na rin. Separate na rin siya, tapos naglagay lang ako ng Hasbro na for the emblem, accent lang din. Ano to, gray? Ano siya, para siya yung white or parang pearl something. So Honda Access na shift knob tayo. Ayan. Tapos ano pa ba? Meron din akong footlight dito na nilagay. Bluish. Pati dyan sa'yo, sir, meron. Meron, dito lang naman. Yung iba naglalagay sila dito ng Honda Access na dome light. Ay, dito dome light, tapos map light. Yung iba meron pillar light dito. Tapos naglagay lang ako dito ng infometer. So, ang function naman niya similar sa mga racing gauges lang din. Kailangan mo lang siya ng harness para mapagana, pero functional siya na gumana ng ganon. Hindi yan salpak lang, sir, sa OBD2? Etong part na to, etong specific na to sa akin, salpak lang siya sa OBD2. So, meron lang siyang limitation for now kasi nga wala pa siya ng mga harness like oil temp, water temp. So, kasi pag ganun, di ba, kinakailangan din nila ng sensor sa labas. So, yun, pwede naman siya, may specific na nabibiling ka na harness for that at saka mga sensors. Tapos yun, pwede mo na rin siya mapagana. Pero actually, kailangan yan no? Madami ka malalaman dyan Oo, actually, malaking bagay din. Lalo, for example, traffic. Tapos malalaman mo rin kung gaano na ba kainit yung
intake po. Air intake. So, kasi may mga part na, alam mo yung pag matraffic na pag umapa ka sa gas, parang ka nag-heat. So, parang lunod na sa init yung makina. So, yun, parang matatansya mo. Kumbaga, maaalalayan mo rin si makina sa performance. Tapos ito, meron akong seat na Recaro SRC. Parang lahat ng tropang nakasiti, ganitong upuan Siguro naglabasan lang din. Tapos pinartneran ko lang ng Recaro na railings. Yung railings na yan, pang-GK, pang-Jazz GK. Buti salpak lang to, sir. Oo, pero dito sa driver side, may konting tweak lang kasi meron sa kanyang butas na parang hindi sila saktong-sakto. So medyo sa installer, kayang-kaya nilang gawa ng paraan yun. Tapos yan, Honda Grease na mating natin. Malinis. Medyo flex ng konti sa Honda Grease na mating. Parang bagay ito, sir, kasi umiilaw ng blue, no? May bluish din siya na kulay. Ayun. Sir, pwede nga masilip tong likuran? Oo naman. Silipin natin dito, boy, sa likod, Ito, naglagay lang ako ng underseat na subwoofer, JBL. Nag-upgrade din ako ng dito, ng speakers. So from OEM, pinalitan ko na siya ng JBL. Para lang, alam mo yun, parang chill lang din habang nagdadrive. Malaking bagay din. Saka ito, parang kung iisipin mo, parang may bundok dito sa likod, sir. Oo, ito, medyo mataas. Medyo mataas, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa iba, halos kapantay na to ng sandalan dito So, ito, medyo ganyan lang talaga. Laki niyo, boy. Parang awkward ang datingan, sir, no? Parang hindi siya para dyan. So far naman, pag natingin ako sa rear view mirror, hindi naman normal siya naman. Normal naman na nakakita ko. Ito, sir, leather seats talaga ang upuan. Ito, pina-leather ko na rin talaga to. Okay. Para lang ma-preserve natin yung fabric niya. Although yung fabric naman niya, okay naman talaga siya. So, medyo nagsela na lang siguro. Tapos ayun nga, nung nagkaanak, medyo, alam mo na, pagbata, maraming kinakain. So, nakatulong din siguro to. Tama. Oo. May mga nalalagdag na pagkain, natatapon na inumin. So, yun, medyo may bagay din. May gamit din. Sir, huwag ka mag-alala kasi kapag tanda ng anak, pagkapasa mo sa kanya, sariwa to, sir. Oo, kaya siguro kung bibigyan pa ako ng pagkakataon na talagang may preserve ko talaga to. Since lalaki yung anak ko, so sana kung aabutin pa niya talaga to, gusto kong maranasan din yung madrive to. Gusto ko rin ma-enjoy niya to kasi ako personally, ito talaga yung pinakaunang sasakyan ko. So, yun. Kumbaga parang maipasa mo na lang din na as a car guide, di ba? May mga ganung perception tayo Tama. Oo. Yung tipong ibibigay mo sa anak mo, sir, latag na, no? Oo naman. Bahala ka na mag-maintain yan kung ano man. Huwag mo lang lagyan ng carbon-carbon, ha? Huwag naman siguro. Ay, hindi ka rin parang ng carbon, sir. Hindi pa masyado. Sir, pwede natin masilip yung engine bay? Sige. Pagka carbon kasi, boys, okay naman siya. Sa akin, sir, okay yung carbon. Oo. Pero siguro may mga binabagay yung mga sasakyan. At saka sir, siguro depende rin talaga sa preference ng may-ari tsaka sa mismo sinusunod niyang build. Kasi meron naman talaga mga aftermarket na carbon na parts talagang intended for this model. Pero kapag titulok ka na, no? Oo, pag medyo, all steel ka na. nandun ka na sa age siguro na medyo tito specs na yung gusto mo. Gusto mo na chill na lang. Puto malinis din, boys! Sheesh! Group M. Basic ang dyan. Isang motor yan, sir, no? Sir, ano yung mga pinaglalagay mo dito sa... Ayan, so sinasabi ko kanina... engine bay mo? Oo, nag-conceptualize ako ng build ng konti for Grady para lang maiba yung team for this particular car na meron ako. So naglagay lang ako ng Grady oil cap, Grady na radiator cap, tapos meron tayo ditong Group M na intake. Yan, meron siyang carbon na ito, ano lang to, pinagawa ko kasi lit nung sticker niya ng Group M. So para lang medyo distinct. Tapos naglagay din ako ng Grady na oil catch can, and then Grady na socks for the reservoir ng brake fluid, and then Cusco battery tie down. Ba't may Mac dito? Eto, body club na... Ano yun, sa speakers? Actually, totoo yun. Before nakikita ko siya sa mga nakasetup ng sounds. Sabi nila, para mas stable yung bato ng kuryente sa mga components. Sa akin naman, ang tingin kong benefit nitong condenser na to is yung consistent yung bato niya ng kuryente sa mga parts na kinakailangan. Like for example, sa throttle body. So throttle body, since electronic na siya, yung intended na kinakailangan niyang voltahe ng kuryente, nasusupply niya na kumbaga consistent na naibabato. So magandang senyalis din yun para at least magamit natin yung maayos yung throttle body at the same time, hindi siya hirap kumbaga para maibigay mo yung gusto niya. Function and form lang, kung ano lang talaga yung intended na
function Grabe dito. yung sir, yung splash guard. Puto, nakadikit na sa boys, Ano yan, Orsen. sa sahig. Orsen siya. Medyo may katagalan na rin yan, kaya nawala na rin yung takip eh. Yung Orsen mo, sir, wala ba talagang splash guard ang mga city? Meron, pero manipis lang. Manipis lang. So patong lang yan. Parang kasing nipis lang din siya ng mga fender liner. Ganun Okay. yung parang takip niya. So yung Orsen, since yung medyo, siguro nakatulong din sa, yung since medyo nakadrop tayo, nakatulong din siya na kapag medyo nagrarab ng konti sa ilalim, napuprotektahan niya yung oil pan. Yun yung malaking bagay. Actually, pag itinataas nga to, pag nakikita ko yung Orsen ko, marami ng battle scar. Ay, ganun? Marami na siyang pinagdaanan. Yung Orsen, yung tinutukoy namin yung parang, yung engine cover sa engine ilalim. cover sa ilalim. Oo. So may splash guard, meron pa may splash guard pa ilalim, sir, no? Oo. Para yun na, kunwari, maputik boys, hindi masyado madudumi yung nyo. Oo. Pero alam ko may ganito rin sa Jazz, sir, no? Meron din, meron din sila. Hindi ko lang sure kung GM ba yung wala ata silang mismong engine cover sa ilalim. Ang paliwanag kasi nila before sa akin doon, parang mas napapalamig daw kasi nila yung makina pag siguro yung pasok ng hangin, siguro ventilation din. Okay. Siguro dinisenyo sa siguro ng mga engineer ng Honda na gano'n. Pero for this particular model, meron naman siya. Manipis lang din talaga. Sir, matanong ko, no? Kasi parang anlinis kasi ng engine bay, no? As 2015, tama ba? 2015 to? 2016. Nung 2016, 2017, car guy na kayo noon? O hindi pa? Paano ko ba masasabi? Tingin ko oo. Kasi siguro nag-start talaga siya sa pagkahilig ko sa sasakyan nung bata pa ako. Kasi nakakita ko yung tatay ko before sa province namin sa Batangas. Pag nagkukuting-ting siya yung owner type jeep, nakakita ko siya pag weekend, laging baklas ang gulong, naglilinis ng preno, naglilinis ng clutch, ng mga paano ba? May mga preno, mga makina, mga nag-change oil, kumbaga DIY sa bahay. So kumbaga ako, parang as curiosity siguro nung bata ako, parang naku-curious ako na makidot-dot din, makisali, kahit napapagalitan. So siguro doon ako nag-start hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon sa ganitong edad na magkaroon ng ganito na sa akin talaga. So siguro kumbaga na-implement ko na yung natutunan ko simula pa dati. So ayun, so siguro masasabi ko na siguro car guy din talaga ako bata pa. Pero ever since, sir, malinis talaga tong engine bay na to? As much as possible, gusto ko malinis din talaga siya. Kasi parang, kung iisipin nyo boys, parang nilinisan no? Pero, sir, ganito talaga everyday? Hindi naman. Siguro pag may pagkakataon lang talaga akong ipa-engine wash. Linis boys, Oo. Wala. Di ba? Just walang pinapahid na kung ano. Tsaka maitim lahat, Oo. Ano yung parang BNS1 pero hindi madulas, no? Hindi. Ayun, gusto ko lang talaga ma-preserve na malinis kahit kumbaga parang hindi lang sa labas, pati sa loob. Kasi ang perception ko para sa akin, ako kasi yung gumagamit ng sasakyan ko, gusto ko, kada ilalabas ko siya sa kalsada, gagamitin ko siya, meron akong peace of mind na masasabi kong, uy, itong particular na part ng piyesa ng sasakyan ko nito, okay to, hindi pa to bibigay. Tsaka namomonitor ko yung mga pinapagawa ko dito eh. Although wala na nga siyang record sa kung magkatapos na yung warranty niya, meron pa rin akong, inire-record ko pa rin talaga kung kailan ko pina-PMS, mga ganun, nakalista pa rin talaga. Yun ang masarap bilihin na project car, sir. Kung meron, kung ibebenta man lang, no? Meron, kahit ipakita ko yung record niya, resibo, lahat meron yan. Pagdating pala sa fuel consumption, kasi for sure maraming tatanong, no? Oo. Pares ba tayo ng makina? L50, ano tawag dito? L15Z yung makina namin. L15Z? Oo. Okay, pero medyo halos kamukha lang. Halos kamukha kasi hindi naman siguro nagkakalayo siguro yung inadapt siguro na engine nito sa mga Jazz. I think sa Jazz GK, parehas kami kung hindi ako nagkakamali. Kasi ang parehas nito, GM2 ata eh. GM, hindi ko na sure. Pero, kamusta ang fuel consumption mo sa ganitong model? Ayan, fuel consumption, medyo malaking discussion din yan for this particular model. So ito, medyo magte 10 years old na siya sa akin. Combination ng city at saka highway driving, nag-range pa ako ng mga 10 to 13 kilometers per liter. Tapos siguro pag sobrang stuck talaga sa traffic, bumper to bumper na nakatigil talaga, bumababa ako sa 8 hanggang 9, ganun. Pero tipid pa din, no? Oo, tipid pa rin talaga siya para sa akin. Tapos pag yung tipong rektahan ng takbo, long drive talaga? Long drive, nag-a-average pa ako siguro mga 15 to 18 kilometers per liter pa rin talaga. Tipid, no? Matipid siya. Basta wag lang talagang wag ka lang talagang bibihirit ng kumbaga, chill drive lang. Ay, may narinig ba mga stories na yung city na malakas sa gas? May ganun din ba sa groups ng mga city? Meron naman ganun. Ako kasi personally sa akin, since mahilig ako mag-DIY, naturuan ako ng kaibigan ko, shoutout kay Mike.
Michael Magsino at saka kay John Valencia. So naturuan nila kung paano ma-maintain yung performance din on my level na alam ko na para at least pwede ko siya magawa sa bahay. So ako mismo yung naglilinis ng throttle body at saka ng EGR. So si throttle body, malaking bagay siya na nalilinis siya regularly kasi hindi hirap yung makina mo sa arangkada. Kumbaga hindi siya pigil. Siya yung butterfly valve na nagko-control ng pasok ng hangin papunta sa intake manifold mo, di ba? So kung medyo madumi siya, parang hirap siya. Tendencies, kahit apakan mo, hirap pa rin siya. So kada tapak mo, syempre, gas consumption yun. So ako, siguro, nakatulong din yung knowledge ko na gano'n, na-apply ko sa kung meron ako. Kaya siguro na-achieve ko rin siguro yung ganong mileage consumption. Kaya siguro advice ko is proper maintenance din talaga. Tsaka sundin nila yung maintenance talaga sa auto nila. Ilan na pala tinakbo ng sasakyan nyo, sir? Nasa 95 na yata, almost 95,000 kilometers na. Ano? Oo. Hindi nyo ba binibentahin yung ganyan, sir? Ito, actually, for keeps talaga siya. Kasi kung ibebenta namin, medyo mahirap Mataas, no? Oo. Yung ayaw ibenta, no? Kasi kung ako, siguro kung may bibili na tulad ko, enthusiast na talagang alam kong aalagaan at may price siguro, walang baklasan lahat-lahat. Siguro, mataas, no? mag-usap kami. Pero syempre, sobrang napaka-unicorn naman siguro yata ng ganung buyer sa ngayon. So siguro, since wala talaga siyang issue, for keeps siya. Wag muna ibenta, sir. Oo. First owner kayo, sir. Kaya na-enjoy ka talaga siya since day one. Paano siya nun inilabas hanggang sa ginamit. Ito, sir, last question na. Ang ka-level na FB ang ka-level nito na Civic, no? FB, tama ba? FB. Oo, yata. Oo, FB. Sunod ng FD. Oh, FB, no? FB, oo. Kasi ang FC, modelo na yun, yung Grace na yun, no? Ang FB, kung hindi ako nagkakamali, yun din yata yung Honda Civic ng ate ko. Yung medyo mas malaki, Same kami ng kulay din eh. Oo, may ganitong kulay yun. Ganitong kulay siya, so FB, oo. Kunwari, FB o ito, pipili ka, all stock kunwari. Pantayan, walang pyesa-pyesa, all stock lang. FB. Oo. Mas gusto mo FB? FB. Bakit? Siguro space-wise. Tsaka 1.8 din yung makina nun eh. Medyo masarap din siyang i-drive. Kasi yun ang malakas sa gas, sir, yung FB. Tingin ko, oo, medyo may reputation yata siya. Lalo pag hindi masyadong na-maintain. Okay. Ma-advise mo ba sila kumuha ng ganitong model ng sasakyan ngayong 2025? Oo naman, why not? Napaka-reliable, napakatipid. Siguro ang nagiging issue nito, very minimal. Siguro sa engine, ang pinaka-given na bumibigay dito sa katagalan, part wear and tear din, yung auxiliary fan tsaka radiator fan, at saka yung starter. Ay, yung madalas sa city, sir. Sa Honda Jazz, eh. Oo. Ito, starter, nakapagpalit ako nito before, bago matapos yung warranty. So parang ilang araw na lang yata. Pero ilan ang warranty nito, sir? 2 years 2 lang. years? Bumigay agad ang starter. Oo. Fortunately, nung ma-diagnose siya, nagpapa-PMS ako sa Honda Spa. So, shoutout kina Sir Abet, Sir Gilbert, Sir Leo, tsaka si Sir Obet before doon. So, yun, na-diagnose nila na, ayun, papalitin talaga. So, fortunately, mayroong taga-planta doon na na-diagnose din. So, yun, na-replace naman nila ng zero expense. Clutch time, no? Oo. Tapos ano ba? Wala naman akong pinalitan dito na sobrang naging sakit sa ulo. Siguro sa mga pang-ilalim, like consumables naman siguro yung mga bushings, mga tie rod, rack end, ball joint. Kasi lahat naman yan mechanical eh. So lahat yan moving parts. Subject talaga siya for wear and tear. So hindi mo rin talaga may iwasan na magpapalit ka rin talaga. Aircon, malamig, ang sarap gamitin, pag long drive, okay naman siya. Kaya ako kung merong nagdadalawang isip or kung makakatulong tong video na to sa decision making nila, why not? Hanap lang talaga sila ng sariwa na maayos. Magkano ba valuehan ng mga ganitong unit ngayon, sir? All stock, kunwari? Oo, sa all stock may nakikita ko sa marketplace, nasa mga 300, 400. Kasi ang 500 ngayon, yung ano na, yung 20... Yung facelifted. Oo. Hindi na rin pala masyado Makati, no? Siguro fair market price pa rin siya siguro. Tsaka Honda. Ibang magsinabing brand ng Honda eh. Shoutouts to end our video. Ayun, so shoutout lang sa group ko, of course, sa 6th Gen Elite and the Bloodlines also. So Bloodlines is yung community kami ng clean build ng lahat ng city. So ito yung namin. So shoutout sa mga modelo na to. Samahan ko sina Jordan, sina Rugi, sina Randel, si Alan, kagroup ko din si Alan, si Kyle, sa GN. Si GN naman na city, yung bagong model ng city ngayon. So kasamahan din namin sila. Ayun. Tapos of course, shoutout sa aking wife, kay Mol, at saka sa
anak ko kay Liam. So, sila yung kasama ko na gumagamit nito. So, kung bakit ko siya mini-maintain at bakit gusto ko siya lagi maayos is because gusto ko ma-provide yung safety nila kada lagi lalabas kami sa kalsada. Tsaka mabango yung interior, sir, no? Tuwang-tuwa sila sa amoy, sir. Ang bango, no? Grabe, parang ito yung isa to sa mga mababangong pagbukas ng pinto. Parang sinampal ako ng Marine Scotch. Sir, again, salamat. Salamat po, bossing. Salamat. Grabe naman. Hindi, sir, salamat kasi pinakita mo sa amin yung buo mo na ganito. Actually, bihira ako nakakita ng buo na ganito, sir, na medyo, dinidiinan talaga. Kasi iniisip nila, city lang, no? Oo. Hindi ko na masyado didiinan. Oo. Pero nakakatuwa, boys, makakita ng mga ganitong sasakyan. Mags pa lang, ulam na, sir, no? Kumbaga ano lang, ang nilagay lang natin dito is function and form lang. Inilabas lang natin yung potential ng build na to sa mga ganitong platform na, uy, parang pwede pala. Parang, bisa may iba, nagdadalawang isip kung babagay ba. Parang, uy, may nagkabit ng ganun. Pwede pala, okay pala. Ayun, so siguro, kung makakatulong, pwede silang mag-PM sa amin, sa 6th Gen Elite, sa page namin, or personally sa akin, gusto na kung meron silang quick question, why not? Willing naman tayong tumulong eh. Basta tulungan lang naman, yun lang naman lagi eh. Sir, again, salamat po. Salamat. At again, boys, sana na-enjoy nyo yung video natin na to. Kung may katanungan kayo, ito yung Facebook ni Sir. Ano pangalan mo sa Facebook, sir? You can search for me, Vin Manaig, in Facebook. Ayun. Okay, boys. So, para sa mga naka-Honda City dyan, sana makatulong sa inyo yung video na to. At sana na-enjoy nyo. Kita-kits sa mga susunod na video, boys. Let's go! Okay, boys, baka sabihin nyo, peke yung so ito yung ginagawa lang namin yung vlog dito, ha? So ito yung record before nung una ko siyang dinadala pa sa kasa. Tapos nung nag-aftermarket na ako, ayan. So nakalagay siya dito. Mileage din, kung sinong gumawa. Kailan nahuli, sir? 93? Ito. So yan, install ng Tsaka kung pwede ba natin basahin, sir, yung pinakauna? Wala. Ito, normal na PMS lang to. 1 month PMS, tapos 6 months. Kasi nung before, pag pinapa-PMS to, twice a year, every 6 months, or 10,000 kilometers, whichever comes first. So, since hindi ko nasusunod yung mileage, by month ako. So, every 6 months ako nun. So, ginagawa ko siya nun, parang in 2 years ata or 3 years. Hanggang sa ngayon, kumuha na lang ako ng magandang klase ng engine oil. Ginagawa ko na lang once a year ang change oil ko. Okay. Tapos, natapos ka, sir, sa kasa, ano nang natapos sa kasa dito, wala ang kasa dito na eh. Ito, I think to, Honda Spa, 2023. Nagkaroon ako na CVT fluid. Ayun, yun siguro yung kasama nitong change oil ko nung before sa Motul. Pero ngayon, meron dito, install BBK. Kung ano lahat nandiyan niya para at least kumpiyansa ka na may record ka talaga. May aircon din dito, sir, wala. Meron akong nasaan ba yung aircon dito? Pinalinis ko yung aircon. I think hindi ko yata nasulat dito. Pero yung replace ng AC, radiator at saka motor fan. Nakalagay dito. Naka-record yan. Kompleto, no? Kompleto. So, shoutout sa mga tao to kay Kuya Sunny, Group N, kay Hazard Boy before, of course, kay John si John Valencia ang... Ito ba, sir, taga South kayo na? South, si John Valencia. Si John Valencia, naging kaibigan na namin si HCCP before. Hanggang sa ngayon, siya lang, aside sa kasa, si John Valencia lang ang humahawak ng makina ko sa maintenance. Si sir, yung naka-Corolla, no? Big body, Shoutout sa'yo, Bobby. Salamat sa lahat ng tulong. Ayun. Malaking bagay sa kanya yung